Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Coach L.A. Tenorio muling magbabalik aksyon sa PBA matapos nga pong magtamo ng injury si Jerome Lastimosa. Troy Rosario handang-handa naman ang maglaro sa isang importanteng laban ng Gene Kings kontra the Rain or Shine Elasto Painters. Yan yung ating mga pag-uusapan tatalakayin sa bidyong ito matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Dahil nga po sa krisis ng Magnolia Chicken Templado sa point guard matapos magtamo ng injuries ang mga guard ng Magnolia laban sa Rain or Shine Elasto Painters dyan po sa Bahrain last Monday night. Pinag-uusapan na nga po ng Magnolia Chicken Templado staff at ni Coach L.A. Tenorio ang kanilang susunod na hakbang matapos magtamo ng injury ang kanilang starting point guard na si Jerome Lastimosa at kahit si Paul Lee ay may iniindang injury. Sinabi nga po ni Coach L.A. Tenorio na tinitingnan nila ang possibility na muling magbalik aksyon sa PBA matapos nga ang kanilang pagkatalo sa kamay ng Rain or Shine Elasto Painters dyan sa Bahrain. Narito po mga sinabi ni Coach L.A. Tenorio sa ulat ni Justin Bacnis ng Tie Breaker Time. Tingnan natin, hindi ko sinasabing oo, pero hindi ko din sinasabing hindi. Yung kay Jerome, I think, grade 2 sprain ankle ayon sa sinasabi ng PT namin. Yung kay Paulie naman is strain hamstring. Hindi ko alam kung ano yung magiging sitwasyon sa susunod na laro. So mismong si Coach L.A. Tenorio na ang nagsabi na tinitingnan nila ang posibleng sitwasyon. So kung sa sabay na hindi nga pong makapaglaro etong sina Paul Lee, Jerome Lastimosa, makukulangan talaga ng manlalaro eto nga pong Magnolia Chicken Templados. So pwedeng mapilitan na maging playing coach etong si L.A. Tenorio dahil sinasabi ni Coach L.A. Tenorio hindi naman daw nila pipilitin kung hindi kaya. Sinabi din ni Coach L.A. Tenorio yung kanyang paglalaro muli para dito sa Magnolia ay matagal naman ang usap-usapan simula pa lang na mag-coach siya dito sa Magnolia. Narito pong muli si Coach L.A. Tenorio. Sa ulat pa din po yan ni Justin Bacnis ng Tie Breaker Time. Pero hindi namin pipilitin kung hindi kaya. Usap-usapan na yon simula pa lang ng conference. Kakausapin ko ang coaching staff at ang management patungkol dyan. Ang magiging plan at mangyayari sa susunod na laro. Yan nga po mga sinabi ni Coach L.A. Tenorio, ang 41 years old na coach ng Magnolia Chicken Templados. So let's see what's next plan for Coach L.A. Tenorio. Yan ang ating aabangan. Ito naman po, no, isang mahalagang laro ang lalaruin ng Gene Kings o ng Barangay Ginebra San Miguel mamaya dyan sa Bahrain laban sa Rain or Shine Elasto Painters na galing sa isang magandang panalo laban sa sister team ng Gene Kings na Magnolia Chicken Templados. Sa kasalukuyang PBA team standing, nangunguna nga po dyan ang Rain or Shine Elasto Painters. Tanong, kaya nga bang pigilan ng Gene Kings ang magandang performance na inilalaro ng mga manlalaro ni Coach Yeng Giao, lalo na nitong si Troy Rosario matapos nga po siyang magkaroon ng sprain injury. Si Troy Rosario sa huling laban nga po nila kontra sa Tira Firma Jeep, pero pinawi naman agad dyan ni Coach Tim Cone, ang head coach ng Barangay Ginebra San Miguel. Ang pangamba nga po ng Barangay Ginebra San Miguel fans na patungkol sa kanilang veteranong forward na kaya nga daw pong maglaro mamayang hating gabi Philippine time. Yan po ang tiniyak ng multi-awarded tactician na si Coach Tim Cone. Narito po ang mga pagtitiyak ni Coach Tim Cone sa isang kumpirmado tiyak na balita. Sa ulat po yan ni Jerry Ramos sa spin.ph. Okay siya. Konting sprain lang, parang katulad ng nangyari kay Scotty Thompson. Yan nga po ang pagtitiyak ni Coach Tim Cone kasi matatandaan natin na nagkaroon din ng sprain ankle injury si Scotty Thompson during Gilas Pilipinas versus Guam sa FIBA World
Cup Asian Qualifiers. Kailangan talaga ng Gene Kings ang panalong ito laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Kasi pag natalo sila dito, mawawala na ang kanilang chance na makakuha ng twice to beat advantage or pumasok dun sa top 4 ng kompetensya. Mga ka-shooters, mas maganda kasi kung may twice to beat advantage ka pagpasok ng quarterfinals. Sinasabi din nga po ni Coach Tim Cone na kung maganda naman ang lalaroin ng bench player nila, pwedeng konting minuto lang ang ibibigay na playing time kay Troy Rosario para masiguro ang kanyang mas magandang opportunity sa pagpasok nila sa quarterfinals. Narito pong muli ang tiyak na balita at sigurado na sinabi ni Coach Tim Cone. Sa ulat pa din po yan ni Jerry Ramos sa Spin.ph. Si Rosario ay maaaring bumalik sa laro pero ang mga guys mula sa bench na maglalaro ng maganda ay mangunguna. Wala nang dahilan para siya ipagsapalaran para bumalik. Yan nga po mga sinabi ni Coach Tim Cone. Sa puntong ito, talagang kailangan ng Gene Kings ang tulong mula kay Troy Rosario. At siyempre, sa tulong din ng bench player para if ever na hindi kaya ni Troy Rosario maglaro. Dahil ngayon nga po, hawak ng Gene Kings ang kanilang record na 5-4 win-loss record. At kung matatalo sila sa huling laban ito sa Rain or Shine Elasto Painters, na alam naman natin na mga ka-shooters na gutom sa kampyonato dahil sinasabi nga po ni Gabe Norwood bago man lang siya mamaalam sa paglalaro dito sa PBA gusto pa niya ng isa pang kampyonato. Sa team nga po tulad ng Rain or Shine Elasto Painters na gutom sa kampyonato, ayaw ng Gene Kings na maging katulad sila ng nangyari sa sister team nila na Magnolia Chicken Templado. So yan ang ating aabangan kung mauungusan nga ba ng Gene Kings ang Rain or Shine Elasto Painters na siyang nangunguna ngayon sa PBA team standing. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina